May tinatawag kabayan na 3-poop rule. Kapag ikaw ay sobra o higit sa 3 beses dumumi sa isang araw, pwedeng ikaw ay may diarrhea. Kapag ikaw naman ay 3 beses lang dumumi sa isang linggo, pwedeng ikaw ay constipated. O bakit sa isang araw, ilang beses ka ba kakain? Tapos sa isang linggo, 3 beses ka lang dumumi. May problema. Mga bawal gawin kapag tayo ay dumumi. O, may bawal na rin kabayan ha. Sa pagdumi, una, huwag mong i-restrain. Kasi ang pagpipigil kabayan, pwedeng mag-cause yan ng bloating, kabag, gas, mga ganyan. At higit sa lahat, pwedeng ma-infect yung colon mo. Isa din na sinabi sa literature kabayan, pwede ding mag-cause yan ng appendicitis, infection. Pangalawa, marami ang makakarelate nito. Huwag kang magtagal ng 15 minutes na nakaupo sa inidoro. O, ikaw, pagpasok mo sa CR, kanta-kanta ka pa habang nakaupo ka dyan sa inidoro, na supposedly ang isip mo, ang utak mo, ang dinidikta sa reflex ng katawan mo ay yung paglabas ng dumi. Pero dahil nga nakakonsentrate ang isip mo dyan sa binabasa mo, dyan sa nire-replyan mo o sa pinapanood mo, hindi mo tuloy, namalayan na higit ka na sa kalahating oras o 1 oras ka na nakaupo dyan sa inidoro. Ano ang effect, sir? Kabayan, yan siguro ang dahilan kung bakit ikaw ay may hemorrhoids. Okay? Kung araw-araw mong ginagawa yan na nagtatagal ka sa inidoro na nakaupo dyan, pwedeng magkakos yan ng anal fissures. Okay? Kasi ang puwersa kabayan, nandyan lang sa may bandang ibaba, ng ating puwetan. Hindi mo ba napapansin na dahil sa kasi cellphone mo, namamanhid na yung paa mo, hindi pa tapos yung pagdumi mo. Kaya mainam, huwag nyo nang dalhin ang mga kung anong, baka nagbabasa kayo dyan o baka kung anong ginagawa nyo dyan sa loob ng CR para makakonsentrate kayo. Pangatlo, huwag mong puwersahin. Okay? Sa lahat ng bagay, kapag pinupuwersa, hindi maganda ang resulta. Kapag pinuwersa mo yung kabayan, ayun, ulitin ko, baka yan, magulat ka, bakit may dugo? Bakit mainit ang puwit ko? Bakit parang bumabaliktad yan kabayan pag pinupwersa nyo yan? Lumalabas yung ano yan sa loob. Yan ang nasa labas. Binabalik mo na lang. Pwede ding magkaroon ng hemorrhoids yan kabayan. Pang-apat, huwag namang magmadali. Kung ikaw, sinabi ko nun sa pangalawa, na yung pagtagal sa pag-upo sa inidoro, dapat 15 minutes lang. Ngayon naman, huwag mong madaliin. In terms of yung tipo ba na kailangan puwersahin mo lahat? Sige, ilabas mo na lahat yan kasi nagmamadali ka. Hindi. Reflex yan kabayan. Yung movement ng pagdumi ay kailangan hindi yung ganun, hindi yung siphon na na hinihigop yan kabayan ha. Relax lang. Okay? Huwag magmadali. Ang 5, huwag magkulang sa fiber at huwag magkulang sa tubig. Malaki po ang epekto niyan kabayan pag kulang ka sa fiber. Lalo na yung mahilig kumain o mag-order sa labas. Alam nyo ba yung mga kinakain nyo dyan na highly processed na pagkain? Kulang yan sa fiber kabayan. O kung ikaw hindi mahilig sa mga prutas, sa gulay, mga ganyan, dapat may mga fiber din na kasama sa ating mga diet kabayan. Okay? At tama din ang ating hydration. Kasi kailangan yan sa pagpoproseso. Okay. At pang-6 kabayan, pagkatapos nating dumumi, huwag tayong magbuhat ng mabigat. Okay, sa anong rason, sir? Kabayan, katatapos mo lang nag-empty dyan sa stomach mo. Kapag yan hindi pa naka-adjust at nagbuhat ka, ayan. Yan yung tinatawag nilang hindi mo maintindihan na bakit yung tiyan mo, tuwing nagbubuhat ka na lang, ay masakit ang tagiliran mo sa kanan. Yung appendix kabayan. Okay? So, ayun lang kabayan na may share ko sa inyo na sa pagdumi, may mga hindi dapat pala gawin. Okay? So, thank you for watching guys. Alagaan mong kalusugan mo ha. Malamang sa malamang, number 2, marami na tamaan dyan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.